Gumapang ka rito. Kunin mo iyan. Wala kang silbi. Ngumiti ng may paghamak ang aking manugang. Malupit na sinipa palayo sa akin ang inhaler. Habang nagpapaligalig ako sa sahig dahil sa atake ng hika. Ipinatong niya ang mga kamay sa balakang. Tiningnan ako ng may pandidiri bago humarap sa kanyang asawa. Javier, tingnan mo, ang nanay mo parang asong gumagapang. Tumingin ako ng desperado sa sarili kong anak. Umaasang may tutulong. Ngunit bumuntong hininga lang siya. Tinalikuran ako para tumingin sa bintana. Ma, alam kong nag-iinarte ka lang. Huwag mong lagyan ng kulay. Pagod na ako. Nilamon ako ng dilim. Nang imulat ko ang aking mga mata sa malamig na emergency room. Napagtanto kong mas masakit pa kaysa kamatayan ang kahihiyang iyon. Ngunit nagkamali sila. Inakala nilang nadurog na ako nang hindi nila alam na ang kalupitang iyon ay nagpagising sa isang demonyo. Susunugin ko ang kanilang huwad at marangyang buhay. Gagawin kong walang katapusang bangungot ang bawat natitirang araw nila. Ang pangalan ko ay Ginang Luz Herrera. Ako ay 68 taong gulang. Matagal kong inakala na kung magpapakaliit ako, kung mananahimik, makakaya kong mabuhay sa bahay na ito. Nang hindi nanggugulo. Ngunit nagkamali ako. Sa sandaling sinipa ng aking manugang ang inhaler palayo sa akin. Habang ako ay nasasakal at ang aking anak ay nakatayo lang ng walang damdamin. Napagtanto kong ang inang ito ay isa lamang walang buhay na bagay sa kanilang mga mata. Lahat ay nangyari ngayong hapon. Ang init sa sala ay nakakabigla. Naramdaman ko ang pamilyar na bigat sa dibdib ng walang abiso. Ang atake ng aking hika ay biglang dumating. Sinubukan kong huminga, ngunit isang tunog lang ng agonya ang lumabas sa aking lalamunan. Nanlambot ang aking mga binti at bumagsak ako sa malamig na baldosa ng sahig. Ang aking mga kamay ay marahas na nanginginig. Ang aking mga daliri ay nagkakamot sa alpombra. Desperadong hinahanap ang aking bag. Ang asul na inhaler ay kinuha ko ng may pagkamangmang. Ngunit nahulog ito sa sahig at gumulong ng ilang sentimetro palayo sa akin. Inabot ko. Ang aking mga daliri ay isang dangkal na lang mula sa inhaler. Sa sandaling iyon, nakita ko ang mga sapatos na may mataas na takong na tumindig sa harapan ko. Ang mga iyon ay sapatos ni Marlene, ang aking manugang. Tumingala ako. Tinitingnan niya ako mula sa itaas. Walang pag-aalala sa kanyang mukha. Walang takot. Tanging paghamak. Itinaas niya ang paa at sa isang matigas at sinasadyang galaw. Sinipa niya ang inhaler. Ang maliit na aparato ay dumulas sa sahig. Lumayo ng ilang metro mula sa akin. Sandaling huminto ang aking puso. Hindi ako makapaniwala. Ibinuka ko ang aking bibig upang sumigaw. Upang humingi ng tulong. Ngunit wala akong boses. Ang tanging nagawa ko ay huminga ng desperado. Nagkrus ng braso si Marlene. Umubo siya ng isang maikli at tuyong tawa. Aba, ang tanga mo naman, Luz, sabi niya, hinahabaan ang mga salita ng may pang-asar. Gusto mo, edi kunin mo. Gumapang ka. Ipakita mo sa amin na may silbi ka bukod sa pag-ubos ng hangin sa bahay na ito. Naramdaman kong napuno ng luha ang aking mga mata dahil sa pagkasakal. Nagsimulang lumabo ang aking paningin. Ang mga itim na tuldok ay sumasayaw sa harap ko. Ikiniling ko ang aking ulo patungo sa bintana. Javier, ang aking anak ay naroon. Ilang hakbang lang ang layo. Nakita niya ang lahat. Tinipon ko ang ilang lakas na natitira sa akin at itinaas ang isang kamay patungo sa kanya. Ang aking mga labi ay gumalaw ng walang tunog. Anak, tulungan mo ako, pakiusap. Tiningnan ako ni Javier. Nagdagpo ang aming mga mata. Nais kong maniwala na tatakbo siya sa akin. Nais kong maniwala na itutulak niya ang kanyang asawa at dadalhin sa akin ang gamot. Ngunit nagsalita muli si Marlene. Ang kanyang boses ay matalas na parang kutsilyo. Hayaan mo na siya. Nag-iinarte lang ulit si Javier. Kumurap si Javier. Bumaba ang tingin niya sa sahig. Nakita niya ang aking nakaabot na kamay. Nakita niya ang aking mukha na nagiging ube sa kawalan ng oxygen. At pagkatapos ay ginawa niya ang hindi may isip. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa bulsa. Dahan-dahan siyang lumingon patungo sa bintana at tinalikuran ako. Tumitingin sa hardin, na parang pinagmamasdan ang panahon, na parang ang kanyang ina ay hindi na mamatay 2 metro lang ang layo niya. Iniwan ako ng aking anak. Bumagsak ang aking katawan. Hindi ko na kayang suportahan ang sarili ko. Tumama ang mukha ko sa alpombra. Ang mundo ay naging isang makitid at madilim na tunel. Narinig ko ang boses ni Marlene sa huling pagkakataon. Tila malayo, na parang nagmumula sa ilalim ng isang balon. Tingnan mo siya. Kaawa-awa. Sinubukan kong kumapit sa buhay. Ngunit hindi na tumugon ang aking baga. Lubusan akong nilamon ng dilim.
Ang huli kong naramdaman ay hindi takot sa kamatayan. Ito ay isang napakalaking galit. Isang mainit at makapangyarihang galit. Gusto nilang mamatay ako. Gusto nilang tumigil ako sa pagiging pabigat. Ngunit habang tumatakas ang kamalayan ko, nangako ako sa dilim. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahan. Pagkatapos ay naging katahimikan ang lahat. Ang tanging natira ay ang etyo ng malupit na tawanan sa aking alaala. Nagising ako. Bumalik sa akin ang mundo ng may mabagal na agonya. Sa simula, isang nakakasilaw na puting liwanag at isang tuloy-tuloy na hum na tila nagmumula sa lahat ng dako at wala saan man ng sabay. Ang aking katawan ay tumitimbang ng tonelada. Bawat kalamnan ay nagreklamo ng may mapurol na sakit. Sinubukan kong igalaw ang isang kamay at naramdaman ko ang isang kakaiba. Metalikong presyon sa aking pulso. Mga kabel. Ang aking isip, nalabo dahil sa kawalan ng hangin, ay matagal bago na proseso kung nasaan ako. Sinalubong ako ng amoy na antiseptiko. Nasa ospital ako. Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok siya. Si Marlene yon. Lumapit siya sa aking kama na punong-puno ng peking luha. Inay. Sa likod niya mismo, isang doktor. Isang binata na nakaputing robe. Tumango siya. Ang ginang luz ay matatag. Isang napakalaking gulat iyon. Swerte siya at nakaabot ng tama sa oras. Hindi mo alam kung gaano ako natakot, doktor, patuloy ni Marlene. Tumaas ang tono ng kanyang boses. Akala ko mawawala na siya. Mahal na mahal ko siya. Siya ay parang sarili kong ina. Ang kanyang talumpati ay isang obra maestra ng pagkukunwari. Ang kanyang mga mata, habang nakikipag-usap sa doktor, ay lumihis patungo sa akin. At sa maikling sulyap na iyon, nakita ko ang isang malamig na kislap na walang kinalaman sa pagmamahal. Ito ay kawalang pasensya. Ito ay pagkabigo. Ito ay pandidiri. Lumipas ang mga oras, ang mga nurse ay pumapasok at lumalabas. Sinusuri ang mga makina, inaayos ang mga kumot. Nanatili si Marlene. Umupo siya sa tabi ko. Minsan nagbabasa ng tahimik, minsan bumubulong. Mga walang lamang salita ng ginhawa. Tiningnan ko siya. Hindi na siya ang huwarang manugang na kilala ng lahat. Siya ay isang ahas na naghihintay sa kanyang sandali. Ang aking katawan ay mahina pa rin. Ngunit ang aking isip ay hindi na nalabo. May nagbago. Nang gabi na, tumayo si Marlene. Inay, lalabas ako upang tumawag ng mahalaga. Sabi nila kailangan para sa negosyo ni Javier. Magpapahinga ako ng kaunti at babalik ako. Nagdungo siya sa pasilyo at ang pinto ng aking silid ay naiwang nakabukas. Noon ko siya narinig na nag-uusap ng mahina ngunit malinaw. Sa isang tao sa kabilang linya ng telepono. Hindi ko siya makita, ngunit ang kanyang boses ay lumutang hanggang sa aking kama. Malinaw na parang kristal sa katahimikan ng gabi. Doktor, kumusta na ang ginang? Ay, mabuti at hindi namatay. Ang totoo ay, medyo pabigat siya. Bakit ko pa sasabihin? Sobrang sakitin. Ngunit matagal pa bago siya mamatay. Matigas itong matanda na ito. Alam mo na kung paano. Minsan gusto mong mas masakal pa siya ng kaunti para matuto siya ng kanyang lugar. Hindi ba? Ngunit, alam na natin na kumakapit siya sa buhay. Kahit na ganoon, hindi siya umalis. Naging yelo ang aking dugo. Bawat salita ni Marlene ay bumabagsak sa akin na parang bato. May mga yapak na papalapit sa aking pinto. Si Ana yon, ang nurse. Nasa pasilyo siya, kung saan nag-usap sa telepono si Marlene. Tiningnan siya ni Ana nang ibaba niya ang telepono. Nakita ko ang pag-unawa sa mga mata ni Ana nang tumingin siya sa akin. Sa sandaling iyon, sa katahimikan ng gabi, kasama ang ritmo ng biep ng mga makina sa paligid ko, naramdaman ko ang isang bagong lakas na dumaloy sa aking mahinang katawan. Tiningnan ko ang puti at walang personalidad na kisam. Ang aking isip, ngayon ay malinaw at matalas, ay nagsimulang balikan ang mga alaala. Paano ako nauwi sa ganito? Paano ang sarili kong anak, ang aking Javier, ay kaya akong iwanang mamatay sa sahig? Bumalik ang aking alaala sa isang tiyak na araw. Ang araw na pinirmahan ko ang mga papeles na iyon. Ang araw na ipinagbili ko ang tanging mana ng aking namatay na asawa upang iligtas ang negosyo ng aking anak. Ang araw na ibinigay ko sa kanya ang mga susi ng aking kinabukasan at ng aking buhay. Nagsimula ang lahat sa isang pirma. Isang simpleng pirma sa isang papel na nanginginig sa ilalim ng aking kamay. Naalala ko ang araw na ibinenta ko ang mga lupain ng aking namayapang asawa. Iyon ay mga ektarya ng pawis at alaala sa Batangas. Ang tanging natitira sa amin mula sa isang buhay ng pagtatrabaho. Ngunit si Javier, ang aking anak, ay desperado. Lumulubog ang kanyang kumpanya. Ang kanyang mga mata,
Ang parehong itim na mata na tumitingin sa akin nang may paghanga noong bata pa siya, ay punong-puno ng takot. Ma, utang lang iyan. Sabi niya sa akin. Ma, ipinapangako ko sa iyo na alagaan ka namin na parang isang reyna. Sumama ka na sa amin. Hindi ka na mag-iisa kailanman. At naniwala ako sa kanya. Bakit hindi ako maniniwala sa kanya? Siya ang aking dugo. Siya ang bata na pinagaling ko ang gasgas na tuhod. Akala ko ang pag-ibig ng isang ina ay isang savings account na hindi nauubos. Na maalala niya ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Gaano ako nagkamali sa araw na iyon sa notaryo. Hindi tumitigil sa pagkilos ang aking kamay. Naramdaman ko ang kakaibang lamig nang iabot ko ang mga title. Hindi yon ang air conditioning. Iyon ay ang aking instinct na sumisigaw na huminto ako. Ngunit tiningnan ko si Javier na nakangiti. Nabawasan ang pag-aalala sa tabi ni Marlene. At pumirma ako. Ibinenta ko ang aking nakaraan upang bilhin sila ng kinabukasan gamit ang pera. Binili nila ang malaking bahay sa lungsod. Isang magandang bahay na may hardin at matataas na bintana. Isang bahay na binayaran ng aking pera. Ngunit nakakagulat, tanging ang kanilang mga pangalan lang ang nakalagay sa mga title para sa mga usapin sa buwis. Sabi ni Marlene gamit ang matamis na boses na ginamit niya noon. Para hindi ka mag-alala sa paperwork. Hipag. Ang araw ng paglipat ay ang unang suntok ng katotohanan. Iginuhit ko sa isip ang isang maliwanag na silid. Marahil ay may tanawin ng hardin na gusto ko. Ngunit inakay ako ni Marlene sa pasilyo. Dumaan siya sa mga pangunahing silid at huminto sa dulo, sa tabi ng kusina. Binuksan niya ang isang makitid na pinto. Dito ka mas makakabuti, inay, sabi niya. Mas maliwalas at malapit sa kusina, kung sakaling magutom ka sa gabi. Bukod pa rito, hindi mo na kailangang umakyat sa hagdan. Ito ay isang maliit na silid. Halos kasya lang ang aking kama at isang lumang apaador. Mabaho ito. Ang bintana ay nakaharap sa isang kulay-abong pader. Tiningnan ko si Javier. Umaasang may sasabihin siya. Umaasang sasabihin niya, hindi, Marlene. Ang aking ina ay nararapat sa mas mahusay. Ngunit sinusuri ni Javier ang kanyang cellphone. Ni hindi siya tumingin. Ayos lang, anak, bulong ko. Ayos lang. Doon nagsimula ang aking pagkawala. Unti-unti akong naging isa pang kasangkapan. Isang luma at nakakaabala na kasangkapan. Ang aking mga opinyon ay tumigil sa pagiging mahalaga kung nagbibigay ako ng opinyon tungkol sa pagkain. Bumuntong hininga si Marlene kung nagmumungkahi ako ng isang bagay tungkol sa bahay. Tiningnan nila ako na parang nagsasalita ako ng ibang wika. Ang mga hapunan ng pamilya ay naging isang pagpapahirap. Sa simula, umupo ako kasama nila. Pagkatapos ay nagsimulang maghain sa akin si Marlene ng mas maaga. Inay, kumain ka na muna. Mayroon kaming pag-usapan tungkol sa negosyo at may inip ka lang, sabi niya. At ako, ang tanga, ay tumanggap. Kumain akong mag-isa sa kusina. Mga tira na malamig habang nakikinig sa kanilang tawanan sa dining room. Nagsimula akong maging maliit. Nagsimula akong manahimik. Nagbago si Javier. O baka ganoon na talaga siya. At hindi ko lang gustong makita. Binago siya ng kasakiman. Bumili siya ng mga bagong kotse, mamahaling relo, lahat gamit ang pera na nagligtas sa kanyang kumpanya. Ngunit para sa aking mga gamot ay laging may mga dahilan. Ma, wala akong cash ngayon. Ma, kailangan mo ba talaga ang sirup na iyon? Ang mahal naman. Ngunit ang pinakamasama ay hindi ang paghamak. Ito ay ang pagkulong. Isang hapon sinubukan kong lumabas sa aking silid para magtungo sa banyo. Hindi umikot ang handle. Tinulak ko. Wala. Nakalok mula sa labas. Kumatok ako sa pinto ng natatakot. Javier. Marlene. Lumapit ang mga yapak ni Marlene. Hindi niya binuksan. Nagsalita lang siya sa likod ng kahoy. Ito ay para sa iyong ikabubuti, Luz. Nitong huli, lagi kang wala sa sarili. Hindi namin gustong mahulog ka roon o iwanan ang kalan na nakabukas. Magpahinga ka muna. Umupo ako sa gilid ng aking kama at umiyak. Hindi ako umiyak ng malakas. Umiyak ako ng tahimik, kasama ang mga lumang luha na nagpapaso sa mga pisngi. Napagtanto ko na hindi ako nakatira sa bahay ng aking anak. Nakatira ako sa isang marangyang kulungan na ako mismo ang nagbayad. Nagpalaki ako ng isang estranghero. Nagbigay ako ng pagkain sa isang halimaw na ngayon ay dahan-dahang lumalamon sa akin. Ang aking sakripisyo ay walang silbi. Nagsilbi lang ito upang bigyan sila ng kapangyarihan na sirain ako. Bumabalik ako sa kasalukuyan, sa ospital. Tinitingnan ko ang puting kisame. Nararamdaman ko ang serum na pumapasok sa aking mga ugat. Hindi ako maaring bumalik sa bahay na iyon. Kung babalik ako, mamamatay ako. At sa pagkakataong ito,
Walang sinuman ang tatawag sa isang ambulansya. Sisiguraduhin iyon ni Marlene. Titingin lang sa ibang dako si Javier. Natatakot ako. Natatakot ako ng sobra. Ako ay isang matanda. Ako ay may sakit. At ayon sa mga papeles, wala akong pag-aari. Ngunit mayroon akong isang bagay na nakalimutan nila. Mayroon akong alaala at mayroon akong galit. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang tao na hindi mula sa kanilang dugo o mula sa kanilang lupon ng mga kasinungalingan. Pagkatapos ay isang pangalan ang lumiwanag sa aking alaala na parang isang lighthouse sa bagyo. Si Don Rafael Quintana, ang matandang kaibigan ng aking asawa. Ang tanging matapat na tao na nakilala ko pagkatapos mamatay ng aking asawa. Siya ay isang forensic auditor. Alam niya kung paano makahanap ng mga nakabaong katotohanan sa ilalim ng mga bundok ng papel nang may nanginginig na mga kamay. Hinanap ko ang pindutan upang tawagin ang nurse. Kailangan kong tumawag. Kailangan kong gawin iyon bago bumalik si Marlene. Ito ang aking huling pagkakataon. Sinentensyahan ko ang pagpapalit ng shift ng mga nurse. Lumabas si Marlene na sinasabing magtatungo siya sa cafeteria para sa isang kape. Ngunit alam kong sa totoo lang ay maninigarilyo siya at tatawagan si Javier upang magreklamo tungkol sa akin. Iyon ang aking tanging pagkakataon. Sa nanginginig na mga daliri, hiniram ko ang telepono mula sa nightstand. Dinyal ko ang numero mula sa alaala. Ito ay isang lumang numero, isa na hindi ko tinawagan sa loob ng maraming taon. Ngunit nakaukit ito sa aking isip kasama ng mga alaala ng mas magagandang panahon. Tumunog ang ringtone ng isa, 2 beses. Naramdaman kong lalabas ang aking puso sa aking dibdib. Kung papasok si Marlene, magwawakas ang lahat. Hello, ang boses ni Don Rafael ay tumunog sa kabilang linya. Malalim, sigurado, pamilyar. Rafael, ako ito. Luz, huwag kang magsalita. Makinig ka lang. Nasa Central Hospital ako. Kailangan kong pumunta ka. Dalhin mo ang iyong computer at ang iyong mga papeles. Pakiusap. Rafael. Pinapatay nila ako. Hindi siya nagtanong ng mga nakababaliw na tanong. Hindi siya humingi ng paliwanag. Sabi lang niya, papunta na ako. Dumating siya kinaumagahan. Napakaaga. Bago pa lumitaw si Marlene na nakasuot ng kanyang kostum bilang perpektong manugang. Si Rafael Quintana ay tumanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring matalinong kislap na laging naroon. Wala siyang dalang mga bulaklak. Dala niya ang kanyang lumang, gasgas na leather briefcase. Ang briefcase na iyon ang tanging kailangan kong makita. Umupo siya sa tabi ko at isinara ang pinto. Hindi kami nag-aksaya ng oras sa emosyonal na pagbati. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkulong, ang paghamak, ang malamig na pagkain. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa hapon ng atake ng hika. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa sipa. Nakinig si Rafael ng tahimik, na nakakuyom ang panga. Nang matapos ako, binuksan niya ang kanyang briefcase at kinuha ang isang tumpok ng mga dokumento. Luz, nag-iimbestiga ako mula nang tawagan mo ako. Sabi niya, inaayos ang kanyang salamin. Ang nakita ko ay hindi mo magugustuhan, ngunit kailangan mong malaman. Ibinuka niya ang mga papel sa ibabaw ng puting kumot. Ang mga ito ay bank statements, title, mga bank record. Tingnan mo ito, ang bahay kung saan ka nakatira. Iyon na binayaran mo sa pagbebenta ng iyong mga lupain. Wala na iyan sa pangalan ni Javier o ni Marlene. 6 na buwan na ang nakalipas, inilagay nila ito sa isang trust. At hulaan mo kung sino ang nag-iisang administrator. Marlene, bulong ko. Eksakto. At hindi lang iyon, ang pera na ibinigay mo kay Javier upang iligtas ang kumpanya. Arehistro nila ito bilang isang donation sa Fondo Perdido. Walang anumang dokumento na nagsasabing ito ay isang legal na utang. Luz, iniwan ka nila sa kalye. Wala kang pag-aari. Kahit na isinangla pa nila ang bahay muli upang makakuha ng mas maraming pera. Ginagasta nilang lahat. Naramdaman kong nawalan ako ng hininga muli. Ngunit hindi dahil sa hika. Ito ay dahil sa bigat ng pagtataksil. Ninakaw nila hindi lang ang aking dignidad, kundi ang lahat ng pagod ng buhay ng aking asawa. Ginawa nila akong isang pulubi sa sarili kong bahay. Kaya wala nang magagawa. Tanong ko, putol ang boses. Natalo ako. Tiningnan ako ni Rafael at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Hindi yon isang mabait na ngiti. Iyon ay ang ngiti ng isang matandang lobo na nakahanap lang ng biktima. Hindi pa, Luz, dahil nagkamali sila. Isang pagkakamali ng pagmamataas. Inilagay niya ang kamay sa bulsa ng kanyang koot at kinuha ang isang maliit na bagay. Ito ay isang itim na memory card. Isang simpleng piraso ng plastik.
Sinabi mo sa akin na tinitiyak ni Marlene na ang mga security camera sa sala ay sira na sa loob ng maraming buwan. Hindi ba? Tumango ako. Lagi niyang sinasabi na napakamahal ayusin ang mga ito. Ngunit nagsinungaling siya o napaka-ignorante. Ang sistema na inilagay nila taon na ang nakalipas ay high-end. Mayroon itong automatikong backup sa cloud. Kahit na diniskonekta niya ang monitor, ang sistema ay patuloy na nagre-record. Nanlaki ang aking mga mata. Tiningnan ko ang maliit na card sa kanyang kamay na parang isang diamante. Lumapit si Rafael sa akin, binaba ang boses. Pumasok ako sa server kagabi. Na-recover ko ang lahat. Luz, mayroon ako ng mga video ng huling 3 buwan. Mayroon ako ng mga oras na ikinukulong kanya. Mayroon ako ng mga oras na sinisigawan kanya. At mayroon ako ng video ng nakaraang Martes. May buhol sa aking lalamunan. Nakikita ba? Tanong ko. Nakikita ang lahat. Pinagtibay ni Rafael ng may kalamigan. Nakikita kung paano ka bumagsak. Nakikita kung paano ka nasasakal at nakikita ng perpekto kung paano sinipa ng babaeng iyon ang iyong inhaler at tumawa. At nakikita ang iyong anak na tumitingin sa bintana. Umiyak ako. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. Mayroon kaming sandata. Mayroon kaming katotohanan na nakaimbak sa maliit na piraso ng plastik na iyon. Hindi na ako isang baliw na matanda na nag-iimaging. Ako ay isang biktima na may mga patunay. Sisirain natin sila, sabi ni Rafael, inilalagay ang card. Ngunit kailangan nating maging matalino. Ang plano ay simple. Kailangan kong bumalik sa bahay, magunwari na sumuko ng ilang araw pa, habang inihahanda niya ang kaso para sa pagtatangka ng pagbatay at pandaraya. Pinalabas ako sa ospital ng hapon ding iyon. Lumabas ako sa ospital na nakasakay sa wheelchair na tinutulak ng isang nurse. Naghihintay sa akin si Marlene sa entrada na nakasakay sa kotse na nagkukunwari na nag-aalala. Sumakay ako sa kotse ng tahimik. Hinihila ang aking bag sa aking dibdib. Alam kong nagtatrabaho na si Rafael. Ang biyahe pauwi ay puno ng tensyon. Tumitingin ako sa bintana. Iniisip na sa lalong madaling panahon ang bahay na iyon ay titigil sa pagiging aking kulungan upang maging senaryo ng aking hustisya. Dumating kami. Nagpark si Marlene at bumaba upang buksan sa akin ang pinto. Ngunit bago ako makapasok sa bahay, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa gate. May suot siyang uniforme at isang folder sa kanyang kamay. Ginang Luz Herrera. Tanong ng lalaki. Ako iyon. Sabi ko, nagtataka. Biglang namutla si Marlene. Sinubukan niyang humarang. Hoy, kalalabas lang ng biyenan ko sa ospital. Hindi mo siya maaring abalahin. Hindi siya pinansin ng lalaki at inabot sa akin ang isang dilaw na envelope. Mayroon akong notifikasyon ng hukuman para sa iyo. Ginang. Pumirma ka rito, pakiusap. Kinuha ko ang envelope. Nanginginig ang aking mga kamay. Ano ito? Ang bilis kumilos ni Rafael. Binuksan ko ang envelope doon mismo, sa bangketa. Binasa ko ang headline at naramdaman kong bumukas ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ito isang kaso mula sa aking bahagi. Ito ay isang kaso laban sa akin. Kaso para sa paninirang puri, pinsala sa moral at kahilingan ng interdiction. Para sa kawalang kakayahan ng isip. Binasa ko ang mga pangalan ng mga nagsasakdal. Marlene Cruz at Javier Herrera. Tumingala ako. Hindi na nagkukunwari si Marlene. Tiningnan niya ako ng may ngiti na pilay. Nagtagumpay. Akala mo ba maaari kang makipag-usap sa matandang abogadong iyon sa likod ko? At hindi ko malalaman. Hindi ba? Bulong niya habang dumadaan sa tabi ko upang pumasok sa bahay. Maligayang pagdating sa iyong bangungot, hipag. Hinigbitan ko ang papel sa aking kamay. Sila ang unang sumuntok. Gusto nilang ideklara akong baliw upang ikulong ako sa isang asilom at kunin ang lahat ng legal. Ngunit habang tinitingnan ko siyang naglalakad patungo sa pinto, hinawakan ko ang bulsa kung saan nakatago ang numero ni Rafael. Akala niya nanalo na siya. Hindi niya alam kung ano ang mayroon kami. Simulan na ang laro. Hinawakan ko ang legal na dokumento sa aking mga kamay. Ang papel ay tila mabigat, na parang gawa sa tingga. Ang aking mga mata ay naglalakbay sa mga salita. Ngunit ang aking isip ay tumanggi na tanggapin ang mga ito. Kaso para sa paninirang puri. Pinsala sa moral. Kahilingan ng interdiction para sa senile dementia. Hindi. Gusto lang nilang kunin ang aking bahay at ang aking pera. Gusto nilang kunin ang aking isip. Gusto nilang burahin ako bilang isang tao. Ayon sa papel na iyon, ako. Si Luz Herrera ay isang mapanganib na matanda. Sinungaling at may sakit na nag-iimbento ng mga kwento upang pahirapan ang kanyang kawawang manugang at ang kanyang anak.
Ang pinakamasakit ay hindi ang mga kasinungalingan ni Marlene. Siya ay laging isang vapor. Ang naghati sa aking kaluluwa sa dalawa ay ang makita ang pirma ng pangunahing saksi, Javier Herrera. Ang aking anak ay aakyat sa stand upang sumumpa sa harap ng Diyos at sa harap ng batas na ang kanyang ina ay baliw. Sasabihin niya na nag-iimagine ako ng mga pang-abuso, na ako mismo ang nahulog sa araw na iyon, na walang sinuman ang sumipa sa aking inhaler. Tumingala ako mula sa papel. Nakasandal si Marlene sa freme ng pinto ng sala. Wala nang iba pa. Umalis na ang notifikador. Kami lang niya ang naroroon. Tiningnan niya ako ng may awa na napakahuwad, kaya nasukahan ako. Inay. Sabi niya gamit ang malambing na boses na ginamit niya upang manipulahin ang lahat. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Pinag-usapan na namin ito ni Javier ng matagal. Hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. Tingnan mo. Nahuhulog ka, nasasakal ka, nag-iimbento ka ng mga kahindik-hindik na bagay tungkol sa amin. Kailangan mo ng profesional na tulong. Lumapit siya sa akin, na parang yayakapin ako. Automatiko akong umatras. Ang asilom ng Santa Monica ay napakaganda. Patuloy niya, nakangiti na parang nag-aalok ng regalo. Mayroon silang mga hardin, mayroon silang mga nurse na magbabantay sa iyo ng 24 oras. Doon, hindi mo masisira ang sarili mo at lalo na. Doon hindi mo kami masisira sa iyong mga kabaliwan. Magiging ligtas ka at makakapamuhay kami ng payapa. Naintindihan ko ng perpekto ang kanyang plano. Kung ideklara ako ng hukom na walang kakayahan, si Marlene ang magiging aking legal na tagapangalaga. Magkakaroon siya ng ganap na kontrol sa aking pensyon, sa aking mga medical insurance, at sa anumang sentimo na natitira mula sa pagbebenta ng aking mga lupain. Ikinulong nila ako sa isang murang silid, malayo sa lahat. At sila ang kukuha ng malaking bahay at ng marangyang buhay. Ito ay isang nakakatakot na plano. Ito ay isang pagnanakaw na nagkukunwari na kawanggawa. Naramdaman kong kumukulo ang aking dugo. Gusto kong sigawan siya. Gusto kong sumugod sa kanya at burahin ang kanyang mapang-uyam ng ngiti sa mukha. Ngunit naalala ko ang mga salita ni Don Rafael. Kalma, Luz. Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila. Gusto nilang makita kang nababagabag. Gusto nilang sumigaw ka upang masabi nila, tingnan mo. Baliw siya. Ang iyong pinakamahusay na sandata ngayon ay ang katahimikan. Ikinuyom ko ang aking mga kamao sa aking gilid. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin na sinubukan niyang nakawin sa akin ilang araw na ang nakalipas. Tiningnan ko siya ng matitigan sa mga mata. Hindi ako yumuko. Naghihintay si Marlene ng luha. Naghihintay siya ng mga pagsamo. Ngunit tiningnan ko lang siya nang may kalamigan ng isang hukom bago magbigay ng hatol. Ipikit ko ang aking mga mata sandali at bumulong ako sa sarili ko. Napakahina kaya halos hindi marinig. Sumumpa ka. Tumawa ka. Tumawa ka hanggang gusto mo. Gayon. Sumimangot si Marlene, naguguluhan sa aking reaksyon. Ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang mapagmataas na postura. Dali-dali siyang tumalikod at umakyat sa hagdan. Marahas na tumapak. May-ari at ginang ng aking bahay. May-ari at ginang ng aking anak. Ang mga sumunod na araw ay isang tahimik na impyerno. Nanatili ako sa aking silid. Wala akong kinain na inihanda niya dahil sa takot na baka lagyan niya ng kung ano. Kumain ako ng mga cookie na nakatago at uminom ng tubig mula sa gripo. Inihanda ko ang aking damit. Inihanda ko ang aking kaluluwa. Tinawagan ako ni Don Rafael isang gabi bago ang paglilitis. Handa ka na ba, Luz? Tanong niya. Handa na ako higit kailanman. Sagot ko, dumating ang araw. Bumangon ako bago sumikat ang araw. Naligo ako ng malamig na tubig upang gisingin ang bawat ugat ng aking katawan. Binuksan ko ang aking aparador at kinuha ang aking itim na damit. Ang damit na ginamit ko sa libing ng aking asawa. Hindi ko iyon isinuot para sa pagluluksa. Isinuot ko iyon dahil ang itim ay ang kulay ng awtoridad. Ito ang kulay ng respeto. Inayos ko ang aking kulay abong buhok at tinali ito sa isang mahigpit na bun. Hindi ako naglagay ng makiup. Gusto kong makita ng hukom ang bawat kulubot sa aking mukha, bawat marka ng aking pagdurusa. Naghanap ako sa aking drawer at kinuha ang rosaryo na gawa sa kahoy ng aking asawa. Ipinulupot ko ito sa aking kaliwang kamay. Nararamdaman ang gasgas ng mga butil sa ilalim ng aking mga daliri. Ito ang aking anchor, ang aking proteksyon. Lumabas ako sa silid. Tahimik ang bahay. Umalis na si Javier at Marlene. Siguradong gusto nilang maagang makarating upang maghanda ng kanilang show sa harap ng korte. Gusto nilang maging una upang magbigay ng magandang impresyon.
Naglakad ako patungo sa pangunahing pinto. Hindi ako lumingon. Ang bahay na iyon ay hindi na ang aking tahanan. Ito ay ang pinangyarihan ng isang krimen. At babalik ako dito para lang kolektahin ang aking mga piraso at muling buuin ang sarili. May naghihintay na taxi sa labas. Ipinadala ni Don Rafael. Ang biyahe patungo sa hukuman ay walang katapusan. Nakikita ko ang lungsod na dumadaan sa bintana. Ang mga tao ay naglalakad patungo sa kanilang trabaho. Ang mga bata ay nagtutungo sa paaralan. Ang buhay ay patuloy na normal para sa lahat. Ngunit para sa akin, huminto ang mundo. Ngayon ay pagpapasyahan kung ako ay isang malayang tao o isang bilanggo. Ang gusali ng korte ay nakatayo sa harap ko. Maringal, kulay abo, malamig. Bumaba ako sa taxi. Ang hangin ng umaga ay sumalubong sa aking mukha. Hinigpitan ko ang rosaryo sa aking kamay hanggang sa sumakit. Pumasok ako sa lobby. Maraming tao. Ang mga abogado ay tumatakbo. Ang mga tao ay umiyak. Ang mga tao ay nagtatalo. Ngunit nakita ko sila kaagad. Nakaupo sila sa isang bench malapit sa entrada ng silid numero 4. Si Malin ay nakasuot ng pastel suit. Napaka-disente, napaka-inosente. Si Javier ay nakasuot na madilim na suit at nakayuko. Nang makita nila akong pumasok, siniko ni Malin si Javier. Tumingala siya. Nakita niya akong nakasuot ng itim. Naglalakad ng tuwid, na nakataas ang ulo. Sa loob ng isang segundo, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Alam niya kung sino ako. Alam niya na ang kanyang ina ay hindi isang mahina na babae. Ngumiti sa akin si Malin nang may pagkukunwari ng awa muli. Naghahanda na umarte sa harap ng publiko. Naglakad ako patungo sa kanila. Hindi ako huminto. Hindi ko sila binati. Dumaan lang ako at itinulak ang mabibigat na pinto ng silid ng paglilitis. Pumasok ako. Hindi bilang ang matanda na nangangailangan ng asilom. Pumasok ako bilang ang akusado na malapit ng maging taga-usig. Umupo ako sa dock ng akusado ng mag-isa. Naghihintay na magsimula ang show. Ang silid ng hukuman ay malamig. Isang lamig na tumatagos hanggang sa mga buto. Kahit na sa labas ang araw ng Batangas ay nagpapaso sa asphalt. Nakaupo ako sa panig ng depensa sa tabi ni Don Rafael. Sinusuri niya ang kanyang mga tala ng may kalmado. Ngunit naramdaman kong tumitibok ang aking puso sa lalamunan. Sa harap namin, si Marlene ay mukhang walang sala. May hawak siyang isang panyo na ginamit niya upang punasan ang hindi nakikitang luha. Sa bawat pagtingin ng hukom sa kanya, ang kanyang abogado, isang binata na nakasuot ng makinang na suit at may matinis na boses, ay nagsimula ng atake. Nagsalita siya tungkol sa akin na parang wala ako. Inilarawan niya ako bilang isang matanda na may senile dementia, paranoid at mapanganib. Sabi niya na sinasaktan ko ng pasalita ang aking manugang. Sabi niya na nagbabanta akong sunugin ang bahay. Sabi niya na ang aking isip ay wala na sa mundong ito at para sa aking sariling kaligtasan. Dapat kunin ng Estado ang aking mga karapatan at ikulong ako sa ilalim ng pangangalaga ng aking pamilya. Nakinig ako sa bawat kasinungalingan ng hindi gumagalaw. Ang aking mga kamay ay magkakabit sa aking kandungan. Hinihigpitan ang rosaryo na gawa sa kahoy hanggang sa pumuti ang aking mga knuckle. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong umiiyak. Hindi ako sisigaw. Ang aking katahimikan ay ang aking kalasag. Pagkatapos ay tinawag ng abogado ni Malin ang kanyang star witness. Tinatawag ko sa stand si Ginoong Javier Herrera. Naramdaman ko ang isang matalim at malalim na kirot sa aking dibdib. Nakita ko ang aking anak na tumayo. Inayos niya ang kanyang kurbata. Umubo at naglakad patungo sa silya ng mga saksi. Dumaan siya ng mas mababa sa 1 metro ang layo sa akin. Javier, bulong ko. Hindi siya lumingon. Ni hindi siya kumurap. Nagpatuloy siyang naglalakad na parang ako ay isang multo. Isang nakakaabala na anino sa kanyang daan patungo sa katotohanan. Umupo siya at inilagay ang kamay sa Biblia. Sumumpa siyang magsabi ng katotohanan. Napakakabalintunaan. Sumumpa sa Diyos upang sirain ang babae na nagbigay sa kanya ng buhay. Lumapit sa kanya ang abogado nang may ngiti na may pag-unawa. Ginoong Herrera, alam namin na mahirap ito para sa iyo. Ngunit sabihin sa korte kung ano ang kasalukuyang estado ng isip ng iyong ina. Tumingin si Javier sa sahig. Kinuskos ang kanyang mga kamay, kinakabahan. Pagkatapos ay tumingala siya sa hukom at pinakawalan ang mga salita na nagtapos sa pagbatay sa ilang pag-asa na natitira sa akin. Ang aking ina, hindi na siya ang dating siya. Kagalang-galang. Anong ibig mong sabihin? Pinilit ng abogado. Bumuntong hininga si Javier. Nagkukunwari ng malalim na kalungkutan. Nag-iimagine siya.
Karaniwan niyang iniimagine na inaabuso namin siya. Nag-iimbento siya ng mga kalaban kung saan wala. Minsan sinasaktan niya ang sarili niya para sisihin ang aking asawa. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Naramdaman ko ang mga tingin ng lahat na nakatutok sa aking likod. Mga tingin ng awa, mga tingin ng paghatol. Kawawang baliw na babae, iniisip nila. Kawawang anak, na kailangang tiisin siya. At tungkol sa insidente noong nakaraang linggo, patuloy ng abogado, ang atake ng hika. Tumango si Javier. Napakatindi. Siya ay nagkaroon ng krisis. Sinubukan namin ni Marlene na tulungan siya. Tumakbo kami upang hanapin ang kanyang gamot. Ngunit siya ay wala sa sarili. Sinisigawan niya kami, hinahawakan niya kami. Tumalon siya sa sahig at hindi niya kami hinahayaan na lumapit. Napaka-traumatiko na makita siyang ganoon. Napakawala sa kanyang delirium. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang sakit ay pisikal. Ang sarili kong anak ay muling nagsusulat ng kwento. Ginagawang aking kabaliwan ang kanyang kalupitan. Ginagawa niya ang kanyang pag-iwan bilang isang bigong pag-ibig. Salamat, Ginoong Herrera. Wala na akong tanong. Sabi ng abogado, kontento. Naghahanda si Javier na bumaba. Iniisip na tapos na ang kanyang trabaho. Inakala niyang sa mga salitang iyon ay inilibing niya ako ng buhay. Ngumiti sa kanya si Marlene mula sa kanyang lamesa. Isang tahimik na ngiti ng tagumpay. Ngunit pagkatapos ay tumayo si Don Rafael. Ang kanyang silya ay umingay sa sahig na gawa sa kahoy. Iyon ang tanging tunog sa silid. Hindi tiningnan ni Rafael si Javier. Tiningnan niya ng direkta ang hukom. Kagalang-galang, sabi niya gamit ang kanyang malalim at mabagal na boses, bago magpatuloy sa cross-examination. Nais ng depensa na magpakita ng isang material evidence na direktang sumasalungat sa testimonya na naririnig lang namin. Tumalon ang abogado ni Marlene mula sa kanyang silya. Reklamo. Hindi kami inabisuhan tungkol sa anumang bagong ebidensya. Ipinakita ito ngayong umaga ng tama sa oras at paraan. Abogado. Sagot ni Rafael ng kalmado. Inabot ang isang folder sa hukom. Ito ay tungkol sa isang digital evidence na nakuha kamakailan. Isang security video ng bahay ng mga nagsasakdal. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at sinuri ang dokumento. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Huminto si Javier sa kalagitnaan ng daan. Naguguluhan. Tumigil sa pagngiti si Marlene. Nakita ko kung paano tumigas ang kanyang likod. Alam niya na sira ang mga kamera. Sigurado siya doon. Tumingala ang hukom at tumango. Tinatanggap ang ebidensya. Magpatuloy sa pag-reproduce nito. Nagbigay ng senyales si Rafael sa technician ng silid. Lumingon si Marlene patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay napakalaki. Wala nang pang-asar sa mga ito. Mayroon itong purong, ganap na takot. Alam niya kung ano ang ginawa niya. Alam niya kung ano ang nasa silid na iyon. At bigla, ang seguridad ng kanyang kasinungalingan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nanatiling nakatayo si Javier, nakatulala, hindi alam kung upo o tatakbo. Isang malaking screen ang dahan-dahang bumaba mula sa kisam. Sa likod lang ng stand ng hukom. Dahan-dahang lumabo ang mga ilaw ng silid. Ang home ng projector ay pumuno sa katahimikan. Itinaas ko ang aking ulo. Umayos ako sa aking silya. Pinunasan ko ang aking mga kamay na pinagpapawisan sa aking itim na damit. Tiningnan ko si Marlene at sa unang pagkakataon sa buong paglilitis, hindi niya kayang panindigan ang aking tingin. Kumura ang screen. Minsan itong naging asul at pagkatapos ay lumitaw ang imahe. Ito ay ang sala ng aking bahay. Ang petsa at oras ay kumikinang sa itaas na kanang sulok. Martes 15 oras ng hapon. Nagsimulang umandar ang video. Ang imahe sa screen ay granulated. Ngunit ang katotohanan ay malinaw na parang sirang kristal. Naroon ako, sa sahig ng sarili kong sala, gumagapang. Ang audio ng video ay pumuno sa silid ng hukuman. Hindi ito mga salita, ito ay mga whistle. Ito ay ang mga desperadong hinga ng isang babae na nakikipaglaban para sa isang hininga ng hangin. Ang marinig ang sarili ko mula sa labas ay nakakatakot. Parang tunog ng isang nasugatan na hayop. Ang buong silid ay nagpipigil ng hininga. Walang gumagalaw. Walang kumukurap sa screen. Ang aking kamay ay nakaabot patungo sa asul na inhaler. At pagkatapos ay nangyari. Lumitaw si Marlene sa frame. Mukha siyang mataas, maringal. Gumalaw ang kanyang binti. Ang sipa ay malinaw, matigas, malupit. Ang inhaler ay lumipad. At pagkatapos ang pinakamasama. Nahuli ng kamera ang kanyang mukha nang lumingon siya. Ang ngiti. Ang kalahating ngiti na iyon ng kasiyahan na humabol sa akin, sa aking mga bangungot. At pagkatapos ay nakatuon ang kamera sa bintana.
Naroon si Javier, nakatalikod, walang kilos, habang namamatay ang kanyang ina sa kanyang mga paa. Isang pigil na sigaw ang kumalat sa silid. Nakita ko ang hukom na inilagay ang isang kamay sa kanyang bibig. Nakita ko ang bailif na umiling ng natatakot. Tumalon si Marlene mula sa kanyang silya na parang may spring siya. Ang kanyang mukha, na dating maputla, ngayon ay pula na sa galit at takot. Hindi, kasinungalingan iyan. Sigaw niya. Tinuturo ang screen ng may nanginginig na daliri. Ang video na iyon ay manipulated. Ang angle ay nagpapalin lang. Hindi ko iyon sinipapalayo. Ako. Sinusubukan kong ilapit iyon gamit ang aking paa, dahil hindi niya maabot. Gusto kong tulungan siya. Ang kanyang matinis na boses ay tumalbog sa mga pader. Ito ay isang kaawa-awang dahilan. Isang kasinungalingan na napakalaki, kaya ininsulto ang katalinuhan ng lahat ng naroroon. Hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Ngunit hindi binigyan ni Don Rafael ng oras si Marlene upang bumawi ng hininga. Nanatili siyang nakatayo, kalmado na parang isang bato sa gitna ng bagyo. Tulungan siya. Tanong ni Rafael nang may kalamigan na nagpapayelo sa dugo. Sinasabi mo ba na ang iyong mga aksyon ay laging mali ang interpretasyon? Ginang Cruz. Sinasabi mo na ang lahat ay isang pagkakamali ng pananaw. Eksakto. Sigaw ni Marlene, kumakapit sa kanyang kasinungalingan na parang isang nalunod sa isang tabla. Mahal ko ang aking biyenan. Ang lahat ng ito ay isang setup upang saktan ako. Tumango si Rafael ng dahan-dahan. Lumingon siya patungo sa technician ng projector. Kung ganoon, sa tingin ko ang video ng party ng iyong asawa, isang buwan pa lang ang nakalipas, ay isa ring setup. Tingnan natin kung pag-ibig din ito. Tumigil si Marlene sa pagsigaw. Nanatili siyang nakatulala. Bumukas ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na tunog. Naalala niya ang party na iyon. At ako rin. Oh, Diyos ko! Kung paano ko iyon naalala. Kumurap muli ang screen. Nagbago ang eksena. Hindi na ito ang walang laman na sala. Ito ay ang hardin ng bahay na pinalamutyan ng mga ilaw at eleganteng mga lamesa. Maraming tao, mga kaibigan ni Javier, mga partner, mga kapitbahay, lahat ay nakasuot ng eleganteng damit, mga suite, mga evening gown, at sa gitna ng lahat ay lumitaw ako sa screen. Naramdaman ko ang isang kirot ng hiya nang makita ko ang sarili ko. May suot akong lumang kulay abo na damit, sira ang tahi. Mukha akong katulong, hindi ang may-ari ng bahay. Naalala ko ang gabing iyon. Mayroon akong magandang asul na damit na nakatago sa aking aparador. Ngunit nang hanapin ko, wala ito. Pumasok si Marlene sa aking silid bago ang party. Itinapon niya ang basurang iyon sa kama, at sinabi sa akin na ang aking magandang damit ay nasa dry cleaner. Sabi niya wala akong ibang pagpipilian. Sabi niya suotin ko iyon o huwag akong lumabas sa video. Nakita akong naglalakad ng may hirap sa pagitan ng mga lamesa. May dalang walang laman na tray. Sinusubukang makahanap ng lugar upang umupo nang hindi nakakaabala. Walang sinumang kumausap sa akin. Pagkatapos ay pumasok sa eksena si Marlene. May suot siyang kamanghamanghang pulang damit at isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay. Nakita siyang tumatawa. Bumati. Naglakad siya ng direkta patungo sa akin. Ang security camera ay may perpektong angle. Malinaw na nakita na hindi siya natisod. Nakita kung paano niya kinalkula ang galaw. Tamang-tama nang dumaan siya sa tabi ko. Gumawa siya ng isang biglaang pagliko. Lumipad ang alak mula sa kanyang baso. Ang lahat ng madilim na likido ay bumagsak sa aking dibdib at sa aking kulay-abong damit. Sa video, nagulat ako at nanlamig dahil sa likido. Nahulog ang baso ni Marlene sa sahig at nabasag. Ang audio ng video na ito ay mas malinaw dahil may background music na huminto. Bigla, ang boses ni Marlene ay narinig ng malinaw at malupit. Ay, Diyos ko, inay. Sigaw niya sa screen, nagkukunwari na nagulat. Tingnan mo ang ginawa mo. Lagi kang nasa gitna. Ang tanga mo. Sa screen. Sinubukan kong punasan ang sarili ko gamit ang isang napkin. Nanginginig sa kahihiyan. Lahat ng mga bisita ay tumingin. Ang ilan ay tumawa ng patago. Patuloy siyang sumisigaw. Tinitiyak na naririnig ng lahat. Sinisira mo ang lahat. Kaarawan ni Javier. At kailangan mong makakuha ng atensyon sa iyong mga kalat. Tingnan mo ang sarili mo. Ang dumi mo. Amoy murang alak ka. Ang kamera ay gumalaw ng kaunti. Lumitaw si Javier sa imahe. Lumapit siya sa amin. Tiningnan ko siya sa video nang may nagmamakaawa na mga mata. Tulad ng araw ng hika. Umaasa ako na ipagtatanggol niya ako. Umaasa ako na sasabihin niya na aksidente yon. Ngunit ang Javier sa screen ay tiningnan lang ako ng may pagkainis. Inayos niya ang kanyang coat at sinabi ang mga salita
na nagwasak sa aking puso ng gabing iyon. Ma, pakiusap, tama na. Pumasok ka na sa loob. Pumunta ka na sa iyong silid at huwag kang lumabas. Ikinakahiya mo ako sa harap ng aking mga partner. Sa video, yumuko ako, tumalikod at naglakad ng dahan-dahan patungo sa bahay na may mansa. Nahihiya. Mag-isa sa gitna ng karamihan na nagdiriwang. Naging itim ang screen. Ang katahimikan sa silid ng hukuman ay ganap. Hindi na ito katahimikan ng pagdududa. Ito ay isang katahimikan ng paghatol. Tiningnan ko si Javier. Nakalubog siya sa kanyang silya. Nakatakip ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi siya makatingin sa sinuman. Ang kahihiyan ay nagmumula sa kanya. Ang kanyang kaduwagan ay nailantad sa malaking screen para makita ng mundo. Hindi na siya ang matagumpay na negosyante. Siya ang lalaki na nagtago sa kanyang ina dahil ikinahihiya niya. Si Marlene, gayunpaman, ay hindi nahihiya. Siya ay na-corner. At ang mga daga, kapag na-corner, ay umaatake. Hindi yan nagpapatunay ng kahit ano. Sigaw niya, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Siya ang humarang. Siya ang tanga. Hindi ninyo alam kung gaano kahirap mamuhay kasama ang isang matanda na walang silbi. Sinubukan ng abogado ni Marlene na paupuin siya. Ngunit itinulak niya. Huwag mo akong hawakan. Ako ang biktima rito. Inalagaan ko siya. Binigyan ko siya ng bubong. At ganyan ang pagbabayad niya sa akin gamit ang mga edited na video. Ang kanyang maskara bilang perpektong manugang ay nagwasak. Wala nang tamis. Wala nang pag-aalala. Tanging purong galit. Tiningnan siya ng hukom ng matitigan nang nakakunot ang noo. Nagsusulat ng isang bagay sa kanyang notebook nang may matitigas na stroke. Lumingon si Don Rafael patungo sa akin at tumango ng bahagya. Hindi na namin kailangang magsalita pa. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong pumasok ang hangin ng malinis sa aking baga. Ang katotohanan ay naroon, lumulutang sa kapaligiran, hindi may kakaila at makapangyarihan. Kung umabot na kayo rito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba upang malaman kung may mga kaibigan pa ring sumasama sa akin sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang aking pinakamalaking pampalakas loob upang ikwento ang huling bahagi. Ang video ng party ay nag-iwan kay Marlene na na-corner. Ngunit alam ni Don Rafael na ang kahihiyan ay hindi sapat upang manalo ng isang legal na kaso. Kailangan naming patunayan ang kasamaan. Kailangan naming patunayan na hindi lang ito kawalan ng pagmamahal, kundi isang planong kinakalkula upang wakasan ang aking buhay at kunin ang aking yaman. Inayos ni Rafael ang kanyang kurbata at tiningnan ang hukom ng may seryoso. Kagalang-galang. Ngayon, pumunta tayo sa motibasyon sa likod ng hindi makataong pagtrato na ito. Hindi lang ito tungkol sa kalupitan. Ito ay tungkol sa kasakiman. Inilagay ni Rafael ang isang malaking chart sa ibabaw ng easel sa harap ng hukom. Ito ay mga linya ng kulay na nagpapakita ng daloy ng pera. Narito ang financial trail ng pamilya Herrera Cruz. Paliwanag ni Rafael. Tinuturo gamit ang isang pointer. Nang ibenta ni Ginang Luz ang kanyang mga lupain, ibinigay niya ang pera sa kanyang anak sa ilalim ng verbal na pangako na alagaan siya habang buhay. Gayunpaman, ang aking kliyente ay nilinlang na pumirma ng ibang dokumento. Itinaas ni Rafael ang isang papel. Ito, kagalang-galang, ay hindi isang donation. Ito ay isang loan contract na may mga mapang-abusong klause na pinirmahan ni Ginang Luz nang hindi binabasa. Nagtitiwala sa kanyang anak. At ang pinakamatindi ay ito. Kinuha ni Rafael ang isa pang dokumento 2 linggo na ang nakalipas, bago ang atake ng hika. Sinimulan ni Ginang Marlene Cruz ang mga transaksyon sa isang real estate agency. Narito ang exclusive contract para sa pagbebenta ng bahay kung saan sila kasalukuyang nakatira. Naramdaman ko ang isang kilabot. Alam kong gusto nila ang bahay. Ngunit hindi ko alam na ibinebenta na nila. Ang plano ay simple, patuloy ni Rafael, walang humpay. Ideklara si Ginang Luz na walang kakayahan sa pag-iisip. Ipasok siya sa pinakamurang asilom na makikita nila, na sinusuportahan ng gobyerno, ibenta ang bahay, ilikidete ang mga asset at kunin ang lahat ng kapital. Si Ginang Luz ay hindi isang matanda na may senile dementia, kagalang-galang. Siya ay isang biktima ng financial fraud at pagtatangka ng pagpatay dahil sa pag-iwan ng tulong. Kinuha ng hukom ang mga dokumento na iniabot ni Rafael. Binasa niya ang mga ito ng maingat. Nagpapalit ng pahina pagkatapos ng pahina. Bawat pahina na pinalitan ay isang kuko pa sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Marlene at Javier. Umupo ako ng tuwid sa aking silya. Hindi na dumidikit ang aking likod sa backrest. Naramdaman kong matangkad ako.
naramdaman kong malakas ako. Ikiniling ko ang aking ulo at tiningnan si Javier. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang aking tingin. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng takot. Takot na mawala ang kanyang status. Takot sa bilangguan. Takot sa kanyang asawa. Tiningnan ko siya ng matitigan. Nang hindi kumukurap. Hindi na ako ang kanyang mapagmahal na ina. Ako ang kanyang konsensya. At hindi niya ito kinaya. Yumuko siya, talunan, nagtatago sa pagitan ng kanyang mga balikat na parang isang takot na bata. Si Marlene, gayunpaman, ay patuloy na tumitingin sa mga papeles ng may kawalang paniwala. Hindi siya makapaniwala na may sinuman ang nakadiskubre ng kanyang scam. Lumingon siya sa kanyang abogado at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Galit, nagmamadali, humihingi na gumawa siya ng isang bagay na i-object o sumigaw. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang abogado. Ang abogado na nakasuot ng makinang na suit na pumasok sa silid ng may labis na kayabangan ay nanatiling tahimik. Tiningnan niya ang mga financial document. Tiningnan niya ang video na frozen sa screen. Tiningnan niya ang mukha ng hukom at pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na nagbigay sa akin ng mas malaking kasiyahan kaysa sa anumang sigaw. Isinara ng abogado ni Marlene ang kanyang folder nang may mabagal at nagre-resag na galaw. Nagsimulang ilagay ang kanyang mga ballpen sa loob na bulsa ng kanyang coat. Tumigil siya sa pagkuha ng mga tala. Sumandal siya sa kanyang silya at nagkrus ng braso. Tumitingin sa kawalan. Alam niya na tapos na. Sinunggaban siya ni Marlene sa braso. Ngunit hindi niya man lang tiningnan. Ito ang imahe ng ganap na pagkatalo. Ang barko ay lumulubog at ang kapitan ay tumalon lang sa tabi ng board. Iniwan ang mga daga sa kanilang sariling kapalaran. Inilagay ng hukom ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa. Inalis ang kanyang salamin at kinuskos ang tulay ng kanyang ilong. Ang katahimikan sa silid ay ganap, makapal, puno ng isang katotohanan na wala ng sinuman ang makakaila. Inayos ng hukom ang kanyang robe. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa silid sa huling pagkakataon. Huminto sa bawat isa sa amin. Tiningnan niya si Marlene, na pinagpapawisan at pinipilipit ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Javier, na patuloy na nakalubog sa kanyang upuan, na nakatingin sa kawalan at sa wakas ay tiningnan niya ako. Sa kanyang tingin, wala nang pagdududa. Mayroong respeto. Kinuha ng hukom ang kanyang gavel. Hinawakan ito sa hangin sa loob ng isang segundo na tila walang katapusan. Huminto ang oras. Huminto ang aking paghinga. Ang lahat ng aking pagdurusa. Ang lahat ng gabi ng pagkulong. Ang lahat ng sakit sa aking dibdib. Lahat ay nakatuon sa piraso ng kahoy na iyon na nakabitin sa hangin. Hinampas ng gavel ang bese ng kahoy. Isang matigas na hampas. Isang matatag na hampas. Ang tunog na iyon ay ang susi na nagbukas sa aking mga tanikala. Tumayo para makinig sa hatol. Utos ng hukom ng may malalim na boses. Tumayo ako. Ang aking mga binti, na napakaraming beses na bumagsak dahil sa takot. Ngayon ay matatag na parang mga haligi ng bato. Tumayo si Don Rafael sa tabi ko. Naglalabas ng ganap na katahimikan. Sa kabilang dako, tumayo si Marlene nang gumagalaw. Ginaya siya ni Javier. Gumagalaw na parang isang automaton. Binuksan ng hukom ang kanyang folder at nagsimulang magbasa. Habiendo revisado las pruebas presentadas, tanto documentales como audiovisuals, habiendo escuchado los testimonios. Este tribunal ha ligado una conclusión inobjetable. Ang mga akusasyon ng senil dementia, paninirang puri at pinsala sa moral na iniharap ng plaintiff. Si Ginang Marlene Cruz at Ginoong Javier Herrera ay dismissed sa kabuuan dahil sa kawalan ng merito at dahil sa pagbabatay sa malinaw na kasinungalingan. Naramdaman kong nagrelats ang aking mga balikat. Ang bigat ng mundo ay nagsimulang bumagsak, ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ang kanyang boses ay naging mas matigas, mas matalas. Gayon din, sa harap ng kalubhaan ng mga ebidensya na ipinakita sa video at ang mga financial record na iniharap ng depensa, ang korte na ito ay naniniwala na may malinaw na mga palatandaan ng mga seryosong krimen. Kaya, inutusan ko na magbukas ng isang agarang criminal investigation laban kay Ginang Marlene Cruz at Ginoong Javier Herrera para sa mga krimen ng pandaraya, fraudulent administration, pang-abuso sa matanda at pagtatangka ng pagpatay dahil sa pag-iwan ng tulong. Isang nakakawasak na sigaw ang sumira sa solemnidad ng sandali. Hindi ito sigaw ng sakit. Ito ay sigaw ng purong galit. Hindi mo iyan maaring gawin. Nawala na sa sarili si Marlene. Wala na siyang pakialam sa imahe. Wala na siyang pakialam. Sumugod ang hukom. Hinahampas ang mesa gamit ang kanyang mga nakakuyom na kamao. Akin ang bahay na iyon. Akin ang pera na iyon. Ako ang nag-invest.
Ako ang nag-administrate. Hindi marunong gumawa ng kahit ano ang matandang iyon. Ginang Cruz, manahimik ka o ikukulong ka ngayon mismo. Babala ng hukom. Nagbibigay ng senyales sa mga opisyal ng silid. Ngunit hindi nakikinig si Marlene. Ang kanyang mga mata ay nakalabas. Ang maskara ng perpektong manugang ay natunaw ng lubusan. Nag-iwan ng halimaw na sakim na nabubuhay sa ilalim. Lumingon siya kay Javier, na patuloy na nakatayo, maputla na parang patay, nanginginig mula ulo hanggang paa. Gumawa ka ng isang bagay. Sigaw niya, iniluluwa ang mga salita sa mukha. Magsalita ka, inutil. Kukunin nila ang lahat sa atin dahil sa iyo. Dahil sa iyong lintik na kasalanan. At ang iyong ina. Tumingala si Javier nang natulala. Mukha siyang isang maliit na bata na nagising sa gitna ng isang bangungot. Marlene, bulong niya. Tumahimik ka. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas malakas pa kaysa sa gavel ng hukom. Sinampal ni Marlene ang mukha ni Javier ng buong lakas. Ang ulo ng aking anak ay marahas na umikot dahil sa impact. Hindi siya nagtanggol. Hindi niya itinaas ang kanyang kamay. Nanatili lang siyang naroon. Tinatanggap ang hampas gamit ang pulang pisngi at mga mata na punong-puno ng luha. Ikaw ay isang inutil. Hindi mo man lang nakontrol ang isang matandang may sakit. Patuloy siyang sumisigaw. Wala sa sarili. Niyugyog siya sa mga lapel ng coat. Ipinangako mo sa akin na magiging madali ito. Ipinangako mo sa akin na kukunin namin ang lahat. 2 pulis ang tumakbo patungo sa kanya. Hinawakan nila ang kanyang mga braso upang ihiwalay siya kay Javier. Nagpapadyak si Marlene at sumisigaw ng mga insulto, hindi na laban sa akin, kundi laban sa kanyang asawa. Laban sa lalaki na nagbigay sa kanya ng lahat. Laban sa lalaki na nagdaksil sa kanyang ina para sa kanya. Bitawan mo ako. May karapatan ako. Akin ang bahay na iyon. Ang makita siyang ganoon, hinihila ng pulis, sumisigaw para sa pera habang ang kanyang asawa ay bumagsak ay ang huling kumpirmasyon ng aking tagumpay. At pati na rin ng aking trahedya. Ibinenta ng aking anak ang kanyang kaluluwa sa diablo, at kinuha lang ng diablo ang bayad sa harap ng lahat. Inilabas nila siya sa silid. Ang kanyang mga sigaw ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Nag-iwan ng isang hindi komportable at masakit na katahimikan. Nanatiling mag-isa si Javier sa gitna ng silid. Umalis na ang kanyang abogado. Tumakas sa gitna ng kaguluhan. Hinawakan ni Javier ang kanyang sinampal na pisngi. Pagkatapos, dahan-dahan, ikiniling niya ang kanyang ulo patungo sa akin. Nagdagpo ang aming mga tingin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot ng katotohanan. Nahulog ang blindfold niya. Nakita niya ang babae na mahal niya na naging isang halimaw. At nakita niya ako, ang kanyang ina na nakatayo, marangal, buhay sa kabila ng lahat. Gumawa ng isang hakbang si Javier patungo sa akin. Nanlambot ang kanyang mga binti. Nahulog siya sa kanyang mga tuhod sa sahig na gawa sa kahoy. Wala siyang pakialam sa mamahaling suwit. Wala siyang pakialam. Ang mga tao ay nakatingin. Bumagsak siya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak. Isang malalim, pangit na iyak. Ang iyak ng isang lalaki na alam niyang nawala ang tanging bagay na talagang mahalaga. Ma, ungol niya gamit ang boses na nasasakal sa iyak. Ma, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko gusto. Tiningnan ako ni Don Rafael. Naghihintay sa aking reaksyon. Maari akong lumapit sa kanya. Maari ko siyang yakapin tulad ng ginawa ko nang napakaraming beses noong bata pa siya at nahuhulog. Gusto ng aking maternal instinct na tumakbo upang aliwin siya. Ngunit naalala ko ang inhaler na gumugulong sa sahig. Naalala ko ang kanyang likod na tumatalikod habang ako ay nasasakal. Naalala ko ang kanyang pirma sa kaso upang ideklara akong baliw. Ang pagpapatawad ay kinikita at hindi pa nga siya nagsisimulang magbayad ng kanyang utang. Tiningnan ko ang aking anak na nakaluhod. Umiiyak sa aking mga paa. Naramdaman ko ang isang walang katapusang kalungkutan. Ngunit pati na rin ang ganap na kalinawan. Ang lalaking iyon ay hindi ang aking anak. Ang lalaking iyon ay isang estranghero na gumawa ng kanyang sariling desisyon. Inayos ko ang aking shawl sa aking mga balikat. Hinigpitan ko ang aking bag ng matatag. Halika na, Rafael. Sabi ko ng may kalmadong boses. Wala na tayong gagawin dito. Tumalikod ako. Ma, pakiusap. Narinig ko si Javier na sumisigaw sa aking likod. Desperado, hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Ang aking mga takong ay umalingaw-ngaw ng malakas sa sahig na gawa sa kahoy. Nagtatanda ng ritmo ng aking pag-alis. Bawat hakbang ay nagpapalayo sa akin mula sa toxicity.
Bawat hakbang ay nagpapalapit sa akin sa pinto ng paglabas. Tumawid ako sa threshold ng silid ng paglilitis. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana ng pasilyo, maliwanag at mainit. Naiwan si Javier sa likod, nakaluhod sa kanyang sariling kahihiyan. Mag-isa kasama ang mga kahihinatnan ng kanyang katahimikan. Nagpatuloy akong naglakad patungo sa liwanag. Ang balita sa Batangas ay mas mabilis lumipad kaysa sa hangin. Sabi nila bulag ang hustisya. Ngunit ang lipunan ay may 1,000 mata at hindi nagpapatawad sa nakikita nito. Ang video ng aking pagkasakal ay hindi na natiling nakakulong sa 4 na pader ng hukuman. May nag-leak nito. Marahil ay isang opisyal ng hukuman na nagalit. Marahil ay isang tao mula sa publiko. Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Ang tanging sigurado ay ang katotohanan ay lumabas sa kalye. Walang mapagtataguan si Javier sa loob ng ilang araw. Ang kanyang mundo ng kristal ay nagwasak. Ang mga investor ng kanyang kumpanya. Ang mga businessman na iyon na lubos na nagpapahalaga sa imahe at reputasyon. Nakita nila ang video. Nakita nila ang kaduwagan ng aking anak. Nakita nila kung paano niya ako tinalikuran. Walang sinuman ang gustong magtiwala ng kanilang pera sa isang lalaki na may kakayahang magtaksil sa kanyang sariling dugo. Binawi nila ang kapital. Kinansela nila ang mga kontrak. Ang kumpanya na iniligtas ko sa pagbebenta ng aking mga lupain ay nagdeklara ng ganap na pagkalugi. Si Marlene ay nagkaroon ng ibang kapalaran. Ngunit pantay na kaawa-awa. Wala siyang pakialam sa pera hanggat may pakialam siya sa sinasabi ng iba. At ngayon ang lahat ay may sasabihin. Ang aking kapitbahay, ang parehong isa na dati ay tumitingin sa akin ng may awa. Naniniwala sa gosip ng aking manugang. Sinabi sa akin na nakita niya si Marlene sa palengke. Hindi na siya nakasuot ng kanyang designer suit o ng kanyang designer sunglasses. Nakasuot siya ng lumang sportswear. Ang buhok ay nakatali ng hindi maganda at walang makiyo. Sinabi nila sa akin na nagtatalo siya ng malakas sa nagbebenta ng prutas. Nakikipag-away siya para sa ilang sentimo ng sukli. Ang ginang ng bahay. Ang isa na nagtatapon ng aking damit dahil sinasabi niyang amoy luma. Ngayon ay nakikipagtawaran siya sa presyo ng bulok na kamatis. Tinuturo siya ng mga tao. Nagbubulungan sila sa likod niya. Hindi na siya si Ginang Cruz. Siya ang babae sa video. Ang masamang manugang. Ang kahihiyan. Naglalakad kasama niya saan man siya magpunta. Ngunit wala akong oras upang tamasahin ang kanilang kasawian. May trabaho akong gagawin. Gamit ang hatol ng hukom sa kamay. Nagpunta ako sa bahay. Ang aking bahay. Hindi ako nag-iisa. Sumama ako sa isang locksmith at isang moving crew. Hindi ko sila inabisuhan. Ang pagiging magalang ay natapos noong araw na sinampahan nila ako ng kaso. Mabilis nagtrabaho ang locksmith. Ang mekanismo ng pangunahing pinto. Ang pinto na iyon na napakaraming beses na ipinagbawal sa akin na tawiran. Nahulog sa sahig. Naglagay ako ng isang bagong lock. Isang bagong susi. Isang susi na ako lang ang mayroon. Pumasok ako sa bahay na may amoy ng pagkulong at pagkatalo. May mga kalahating ginawa na mga kahon sa sala. Alam nilang kailangan nilang umalis. Ngunit sigurado akong umaasa sila na bibigyan ko sila ng palugi. Umaasa sila na lalambot ang aking puso bilang isang ina. Nagbigay ako ng utos sa mga naglilipat. Alisin ang lahat na hindi akin. Damit, modernong kasangkapan, abstract na mga pintura. Lahat. Kung hindi ka siya sa truck, iwanan sa bangketa. Ang mga lalaki ay nagtrabaho ng tahimik. Inalis nila ang laman ng pangunahing silid. Inalis nila ang laman ng study ni Javier. Inalis nila ang laman ng aparador ni Marlene. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng sala. Sinusubaybayan ang bawat galaw. Hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Naramdaman ko ang kalinisan. Inilalabas ko ang basura sa aking buhay. Dumating ang gabi. Halos walang laman ang bahay. Ang natitira lang ay ang aking lumang kasangkapan. Ang mga itinambak nila sa basement at ipinaakyat ko ulit. Pagkatapos ay may kumatok sa pinto. Ito ay desperadong katok, malakas, hindi regular. Alam kong sino iyon. Lumapit ako sa pinto, ngunit hindi ko binuksan. Inilagay ko ang kamay sa malamig na kahoy. Nararamdaman ko ang vibration ng kanyang mga kamao sa kabilang dako. Ma, buksan mo. Si Javier ito. Ang kanyang boses ay bali. Amoy alak sa pamamagitan ng mga bitak. Ma, wala kaming mapupuntahan. Si Marlene ay nasa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit ayaw nila sa akin doon. Pinalayas nila ako, ma. Mag-isa ako. Nanatili akong tahimik. Narinig ko ang kanyang hininga sa kabilang dako. Pakiusap, ma, patawarin mo ako. Sumusumpa ako na magbabago ako. Magtatrabaho ako.
Babayaran ko sa iyo ang bawat sentimo. Ngunit huwag mo akong iwanan sa kalye. Ako ang iyong anak. Ako ang iyong Javier Zito. Naalala mo ba noong dinadala kita sa paaralan? Naalala mo ba noong inaalagaan kita? Noong may lagnat ka, ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko. Ang mga alaala na iyon ang tanging bagay na nagpabuhay sa akin sa loob ng mga buwan ng impyerno. Ngunit ang mga alaala na iyon ay kabilang sa isang bata na wala na. Lumapit ako sa pinto. Halos idikit ang aking mga labi sa kahoy. Javier. Sabi ko ng may kalmadong boses, nang hindi nanginginig. Ma, salamat sa Diyos at naririnig mo ako. Buksan mo, pakiusap. Hindi, Javier. Makinig ka ng mabuti. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dako. Tumigil siya sa pagkatok. Hinahanap mo ang isang babae na nagpapatawad sa iyo ng lahat. Hinahanap mo ang ina na nagbenta ng kanyang nakaraan upang bilhan ka ng kinabukasan. Hinahanap mo si Luz, ang isa na nagtiis ng gutom at lamig para lang maging maayos ka. Naghintay ako ng isang segundo para tumagos ang aking mga salita. Ngunit ang babaeng iyon ay hindi na nakatira rito. Ang babaeng iyon, ang dating ina, ay namatay sa parehong sahig na ito sa panahon ng atake ng hika. Namatay siya nang makita kanyang tumatalikod. Ma, huwag mong sabihin yan, umiyak siya. Ang narito ngayon ay ang may-ari lang ng bahay, Javier. At ang may-ari ng bahay ay ayaw ng mga tenant na hindi nagbabayad. At marami kang utang sa akin, higit pa sa pera. Utang mo sa akin ang buhay na halos kunin mo sa akin. Lumayo ako sa pinto. Umalis ka, Javier. Hanapin mo ang sarili mong daan. Wala nang lugar para sa iyo rito. Sketch mo se deslizaba po la puerta hasta el suelo. Lo sketch lorar on rato ms. Pero yo no volve a hablar. Me fui a la cocina y me prepare on tea. Nang bumalik ako sa sala, kalahating oras pagkatapos, wala nang sinuman sa labas. Tiningnan ko sa bintana. Tinatapos na ng moving truck ang pag-akyat sa huling mga kahon ni Malin na naiwan sa bangketa. Umandar ang makina. Ang mga pulang ilaw sa likod ay lumayo sa madilim na kalye. Dinadala ang mga labi ng bagay na tinawag kong pamilya. Lumingon ako sa sala. Wala itong laman. Ang mga pader ay may mga marka kung saan dati ay nakabitin ang kanilang mga mapagpanggap na pintura. Ang etyo ng aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa bukas na espasyo. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman na nag-iisa ang bahay. Naramdaman na malawak. Naglakad ako patungo sa bintana at inalis ang mabibigat na kurtina na laging isinasara ni Marlene. Ang liwanag ng buwan ay pumasok ng marami. Binabaha ang sahig na gawa sa kahoy. Ang parehong sahig na iyon kung saan halos mamatay ako ngayon ay kumikinang na malinis. Handa na apakan ng aking sariling mga paa. Sa ilalim ng aking sariling mga patakaran. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy malinis. Amoy ako. Ibinenta ko ang malaking bahay. Hindi ako tumagal ng 1 linggo. Maraming buyer na interesado sa mansyon na iyon na may kahangahangang fakade at madilim na mga sekreto. Pinirmahan ko ang mga title ng pagbebenta ng may matatag na kamay, nang walang bahid ng nostalgia. Para sa akin, hindi ako nagbebenta ng isang tahanan. Nagbebenta ako ng isang marangyang kulungan. Nang ibigay ko ang set ng mga susi sa bagong may-ari, naramdaman kong inalis ko ang isang lead coat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Sa pera na nakuha ko, na hindi isang kayamanan, ngunit sapat na upang mabuhay ng marangal. Naghahanap ako ng bagong lugar. Ayaw ko ng kahit ano sa lungsod. Ayaw ko ng ingay. Ayaw ko ng mga tao na tumitingin sa akin ng may pagtataka. Ayaw ko ng posibilidad na makasalubong ang mga multo ng nakaraan. Sa supermarket nakahanap ako ng isang maliit na bahay sa labas, malapit sa isang probinsya. Ito ay isang bahay na may isang palapag na pininturahan ng kulay dilaw na ochre, na may pulang til at isang wooden gate na laging amoy sariwang varnish. Ang unang ginawa ko ay ayusin ang hardin. Mahal ng aking asawa ang mga rosas. Sabi niya ang mga rosas ay parang buhay, maganda. Ngunit kailangan mong malaman kung paano hawakan. Para hindi masugatan. Nagtanim ako ng mga rose bush ng lahat ng kulay, pula, puti, dilaw. Gumugol ako ng buong araw na nakasubsob ang aking mga kamay sa basang lupa. Nararamdaman ang araw sa aking likod, pinagpapawisan. Pagod ngunit masaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang sakit ng aking katawan ay isang magandang sakit. Isang sakit ng pagtatrabaho at paglikha. Hindi ang sakit ng takot at pagkulong. Naalala ko ang unang gabi na ginugol ko rito. Nagbunta ako sa lokal na palengke sa umaga. Bumili ako ng sariwang manok, kamatis, sili, sibuyas at isang bungkos ng silantro na amoy bukit. Walang sinumang nagsabi sa akin
kung ano ang bibilhin. Walang sinumang nagsabi sa akin na masyadong mahal o masyadong mura iyon. Walang sinumang tumingin sa akin ng may pandidiri. Dumating ako sa aking kusina. Ito ay maliit. Wala itong malamig na granite countertop ng kabilang bahay. Ngunit mayroon itong malaking bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng hapon. Naglagay ako ng isang lumang disk sa turntable na nakuha ko mula sa basement. Ang boses ni Pedro Infante ay pumuno sa hangin. Malambot, romantiko, walang katapusan. Nagsimula akong magluto. Dahan-dahan kong hiwain ang sibuyas. Tinatamasa ang ritmo ng kutsilyo laban sa tabla. Naghanda ko ng kaldo talpeno, tulad ng gusto ng aking asawa. At tulad ng gusto ko, umupo ako sa mesa, naglagay ng isang embroidered cloth placemat. Nagserve ako ng isang baso ng pulang alak. Hindi ang alak na ibinuhos sa akin ni Marlene, kundi isang alak na pinili ko. Kinuha ko ang kutsara. Ang sabaw ay umuusok. Ang usok ay humaplos sa aking mukha. Tinikman ko ang unang subo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Amoy kalayaan. Amoy kapayapaan. Kumain ako ng dahan-dahan. Walang sinumang tumitingin sa oasan. Walang sinumang naghihintay na kunin ang aking plato. Walang malupit na bulungan. Ako lang. Ang musika at ang lasa ng sarili kong buhay. Pagkatapos ng hapunan, lumabas ako sa porch. Umupo ako sa aking rocking chair. Malamig ang gabi. Inilagay ko ang aking kamay sa bulsa ng aking sweater. At ang aking mga daliri ay humaplos sa malamig na plastik ng aking inhaler. Kinuha ko ito. Tiningnan ko ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang asul na inhaler. Ang aking palaging kasama. Ang aking lifesaver. Ilang linggo na akong hindi gumagamit nito. Sinabi sa akin ng doktor sa aking huling pagsusuri. Ginang Luz, ang iyong baga ay napabuti ng malaki. Tila ang stress ang pinakamalaking nagpapalabas ng iyong mga krisis. Tama siya. Ang aking hika ay hindi lang isang pisikal na sakit. Ito ay ang bigat ng pang-aapi. Ito ay ang aking katawan na sumisigaw ng bagay na tinatahimik ng aking bibig. Ngayon na ang hangin sa paligid ko ay hindi na puno ng galit. Ang aking baga ay maaring gawin ang trabaho nito. Ibinigay ko ulit ang inhaler sa bulsa. Dala ko pa rin ito para sa pag-iingat. Ngunit hindi ko na ito kinatatakutan. Hindi na ito isang tanikala na nagtatali sa akin sa sakit. Ito ay isang bagay lang. Nag-vibrate ang telepono sa nightstand sa tabi ko. Inilabas ako mula sa aking mga iniisip. Si Don Rafael iyon. Luz, magandang gabi, sabi niya gamit ang kanyang boses na laging formal ngunit mainit. Patawarin mo ako sa pag-abala sa iyo sa oras na ito. Ngunit gusto kong ibigay sa iyo ang balita. Lumabas na ang huling resolusyon ng kasong kriminal. Umupo ako sa rocking chair. Tumingin patungo sa hardin kung saan ang mga anino ng mga rose bush ay sumasayaw sa hangin. Sabihin mo, Rafael. Si Marlene Cruz ay sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong na may mataas na bail at community service dahil wala siyang naunang criminal record. Ngunit ang parusa sa ekonomiya ay malubha. Kailangan niyang magbayad ng damages. Sa esensya, si Luz ay nasa financial at social ruin. Walang sinuman sa Batangas ang magbibigay sa kanya ng trabaho. At si Javier, tanong ko, hindi nanginginig ang aking boses sa pagbigkas ng kanyang pangalan. Javier, well, nakipagkasundo siya. Nagbigay siya ng testimonya laban kay Marlene upang bawasan ang kanyang sariling parusa. Binigyan siya ng probation. Ngunit sa pagkakaalam ko, nagpunta siya sa Hilaga. Sabi nila nagtatrabaho siya sa isang pabrika malapit sa hangganan. Nagsisimula mula sa simula. Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Naghihintay si Rafael sa aking reaksyon. Marahil ay umaasa siyang magiging masaya ako. Marahil ay umaasa siyang malulungkot ako. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay isang napakalaking gaan, na parang isang tuyong dahon ang nahulog sa wakas mula sa puno. Salamat sa pagpapaalam sa akin, Rafael. Sabi ko ng malambot. Yon lang ba? Tanong niya, nagulat. Ayaw mo bang malaman ang mas maraming detalye? Hindi, Rafael, hindi na. Uminom ako ng aking alak. Iyon ang buhay nila, Rafael. Pinili nila ang kanilang daan, at ngayon ay naglalakad sila rito. Mayroon akong sarili kong mga rosas na alagaan. Mayroon akong biyahe na binalak sa dalampasigan kasama ang grupo ng mga matatanda sa susunod na linggo. Kailangan kong bumili ng bagong swimsuit. Wala akong oras upang isipin ang nakaraan. Narinig ko ang mahinang tawa ni Rafael sa kabilang linya. Tama ka, Luz. Tama ka talaga. I-enjoy mo ang iyong biyahe. Karapat-dapat ka rito. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang bungkos ng mga susi na nakapatong sa mesa. 3 susi lang iyon. Ang sa entrada,
ang sa kusina at ang sa gete. Kumikinang sila sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Kinuha ko sila sa aking kamay. Naramdaman ko ang kanilang bigat. Akin sila. Walang sinumang may kopya. Walang sinumang maaring pumasok dito nang walang pahintulot ko. Tumayo ako mula sa rocking chair at naglakad patungo sa hardin. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay amoy basang lupa at jasmine. Pinuno ko ang aking baga hanggang sa ilalim. Pinipigilan ang hangin sandali. Nararamdaman kung paano dumadaloy ang buhay sa aking dugo. Bumuga ako ng dahan-dahan. Nawala ang takot. Nawala ang pagkasakal. Ako si Luz Herrera. Ako ay 68 taong gulang at ang aking buhay ay nagsisimula pa lang. Narito ako, nakaupo sa aking hardin. Ang araw ng hapon ay lumulubog. Nagpipinta ng langit ng mga kulay orange at violet. Ang mga kulay na iyon na makikita lang sa ating Pilipinas kapag nagpapaalam na ang araw. Mayroon akong isang tasa ng chamomile tea sa aking mga kamay at ang aking mga paa ay nakapatong sa sariwang damo. Lahat ay kalmado. Natapos ko na ang pagkukwento ng aking kwento. Hindi naging madali ang muling buhayin ito. Volvere Center El Miedo, La Falta de Air. La Tracing de mi propia sangre. Ngunit kailangan niyon. Kailangan itong ilabas sa aking dibdib upang tumigil ito sa pagiging pabigat. At kailangan itong ibahagi sa inyo upang ang aking sakit ay magkaroon ng silbi. Tinitingnan ko ang imahinasyon na kamera ng aking buhay. Tinitingnan ko kayo, ang aking mga hindi nakikitang kaibigan, na sumama sa akin sa bawat chapter. Nais kong makipag-usap sa inyo mula sa puso. Sa buong buhay ko gumawa ako ng maraming pagkakamali. Ang pinakamalaki ay ang maniwala na ang pag-ibig ay nangangahulugang mawala. Inakala ko na ang maging isang mabuting ina ay nangangahulugang ibigay ang lahat hanggang sa maging walang laman ako. Kaya gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay sa mga ina na nakikinig sa akin. Sa mga matatapang na babae na magbibigay ng buhay para sa kanilang mga anak. Makinig kayo ng mabuti. Huwag ninyong gawing tuyong kahoy ang inyong mga katawan upang painitin ang inyong mga anak. Kung masusunog kayo ng lubusan, abo lang ang matitira. At ang abo ay dadalhin ng hangin. Maging parang isang matandang puno. Isang puno na malalim na ugat at matibay na puno. Isang puno na nagbibigay ng lilim at silungan. Ngunit nananatiling matatag sa harap ng bagyo. Ibinenta ko ang aking mga lupain. Ibinigay ko ang aking pera at ang aking dignidad. Iniisip na sa ganitong paraan ay binibili ko ang pag-ibig ni Javier. Nagkamali ako. Ang pag-ibig ay hindi binibili gamit ang labis na sakripisyo. Ang pag-ibig ay pinatitibay gamit ang respeto. At para respetuhin tayo ng iba, kailangan muna nating respetuhin ang ating sarili. Ang paglalagay ng mga limit ay hindi selfishness. Ang pagsasabi ng hindi ay isang act din ng pag-ibig. Ang pagsasabi na ito ang aking bahay, ito ang aking pera, ito ang aking buhay. Ito ang tanging paraan upang turuan ang mga anak ang halaga ng kung ano ang mayroon sila. At sa inyo, ang mga anak, sa mga lalaki at babae na ngayon ay nag-alaga sa kanilang mga magulang o malapit nang makita silang tumanda. Tingnan ninyo ang inyong mga matatanda. Tingnan ninyo sila. Nang totoo, hindi kami mga lumang kasangkapan na nakakaabala sa sala. Hindi kami mga bata na mapili. Kami ang mga tao na nagturo sa inyo kung paano maglakad. Huwag kayong maging parang si Javier. Hindi ako sinuntok ng aking anak, ngunit sinuntok niya ako sa kanyang katahimikan. Ang kanyang kasalanan ay hindi ang galit. Ito ay ang kaduwagan. Nakita niya ang kawalang katarungan at tinalikuran ang mukha upang hindi magkaroon ng problema sa kanyang asawa. Inakala niya na ang kapayapaan ng kanyang tahanan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng kanyang ina. Huwag ninyong hayaan na patayin ng katahimikan ang inyong mga magulang. Ang isang masayang pamilya ay hindi maaring itayo sa mga pundasyon ng pagdurusa ng isang matanda. Kung makakita kayo ng isang bagay na mali, magsalita. Kung makakita kayo ng pang-abuso, kumilos. Ang katapatan sa partner ay mahalaga. Ngunit ang katapatan sa sangkatauhan at sa dugo ay sagrado. Huwag kayong maghintay na makakita ng isang video sa isang hukuman upang umiyak ng nagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng oras. At sa wakas, isang aral tungkol sa kasakiman. Gusto ni Marlene ang lahat. Gusto niya ang bahay. Gusto niya ang pera. Gusto niya ang status. Inakala niya na maaari niyang kunin ang hindi sa kanya at makatakas ng walang parusa. Ngunit ang buhay ay may napakatumpak na timbangan. Ang hindi sa iyo. Kung kukunin mo ng puwersahan, susunugin nito ang iyong mga kamay. Ang kasakiman ay isang apoy na kumakain sa nagdadala nito. Gusto ni Marlene na magtayo ng isang palasyo sa ibabaw ng aking mga luha at sa huli.
abo lang ang natira sa kanya. Nawala ang kanyang kalayaan, nawala ang kanyang reputasyon, at nawala ang kanyang pamilya. Lahat dahil sa pagnanais na magkaroon ng mas marami kaysa sa nararapat sa kanya. Hindi sulit. Ang pinakamalambot na unan ay isang tahimik na konsensya. Nakuha ko ang kaunti na natitira sa akin at ginawa ko ang maliit na paraiso na ito. Wala akong mga luho. Wala akong eleganteng mga party. Ngunit mayroon akong isang bagay na walang presyo. Mayroon akong may-ari ng aking kapalaran. Tumayo ako mula sa aking silya. Naglakad ng dahan-dahan patungo sa pinakamalaking rose bush sa hardin. Ito ay isang matingkad na pulang rose bush, puno ng buhay. Yumuko ako patungo sa isa sa mga bulaklak. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ay matamis, malinis, perpekto. Naramdaman ko kung paano pumasok ang hangin sa aking ilong. Bumaba sa aking lalamunan at pinuno ang aking baga ng lubusan. Walang whistle, walang sakit, walang sinumang tumatapakan sa aking dibdib. Iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa horizon kung saan ang araw ay tinatapos ang pagtatago. Nagbibigay daan sa mga bituin. Ako si Luz. Nakaligtas ako sa pagtataksil. Nakaligtas ako sa paglimot. Ako ay namatay na sa buhay. Nasasakal dahil sa kawalan ng pag-ibig. Ngunit ngayon at magpakailanman. Humihinga ako para sa sarili ko. Salamat sa pakikinig sa akin. Salamat sa pagiging saksi ng aking katotohanan. Pagpalain kayo ng Diyos. At huwag ninyong kalimutan na habang may hininga, may pag-asa. At kayo, ano ang tingin ninyo sa huling desisyon na ginawa ni Ginang Luz? May ginawa ba kayong kakaiba kung kayo ang nasa kanyang sapatos? Pakiusap, ibahagi ninyo ang inyong mga iniisip dito sa ibaba sa mga komento. Maniniwala kayo sa akin na binabasa ko ang bawat isa sa inyong mga salita ng may pagmamahal at atensyon. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos sa inyo sa loob o nag-iwan sa inyo ng isang aral upang pag-isipan, huwag ninyong kalimutang bigyan kami ng like. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang anuman sa aming mga susunod na kwento. Magkikita tayo sa susunod na kwento. Kami ang mga kwento ng buntong hininga na naglalakad sa tabi ninyo. Sa paglipas ng panahon upang tulungan kayong mahanap ang kapayapaan at lakas na naninirahan sa inyong kaluluwa.